Ngayon, pag pinatay ko naman to, ang problema, ito kailangan ko to naka-on para nga gateway nung ating input power para dun sa ating solar charge controller na dalawa. So, mali na guys, di ba? Kasi Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? share natin to ngayon guys, no? Meron tayong situation dito sa ating solar setup kung saan gumamit tayo ng LBD module, no? Para kontrolin, no, yung power input dun sa ating subcontroller na SRNE MC series tsaka dito sa isang main controller natin na EP-Ever solar charge controller, no? So, pina-power up nitong LBD na to yung mga relay na nilagay ko sa negative line ng PB input, no, ng ating solar charge controller. So, hindi talaga dito ang problema guys sa power output ng ating LBD. So, diniscuss ko lang kung anong function nitong LBD na to, no? Itong LBD module na to. Ngayon, ang problema talaga guys is yung input power niya. So, bakit siya naging problema sa setup natin, no? So, pansinin nyo, no, na naka-on yung temperature sensor natin, which is nandito siya, no? Para yun sa ating Samdom 1 kilowatt inverter. Pero ngayon, naka-off yung inverter natin. So, ang nangyari kasi guys, no, pinagsama-sama ko ng ano yan, ng circuit breaker, no, yung source power niya. Nandito lahat yan sa inverter. So, pag in-off ko yung inverter na circuit breaker, no, so, off natin, ha. Mag-off din yung temperature sensor, no. Mag-off din tong LBD dito, which is connected dito sa ating terminal block. No, itong terminal block na to, nakakonekta to sa nagsusupply to ng power dito sa ating temperature controller, no, as well as dun sa ating isang USB port dito, no. So ngayon, ang mali dun sa setup ko, sinama ko yung LBD na to, LBD module na to, dun sa dito sa circuit breaker ng inverter, no. So pag in-on siya, on din to. On din yun, no? In which, yung situation natin ngayon, hindi tayo gumagamit ng inverter, no? Kaso, no, kung hindi tayo gumagamit ng inverter, bakit hindi ko nalang patayin to, no? Ngayon, pag pinatay ko naman to, ang problema, ito kailangan ko to naka-on para nga gateway nung ating input power para dun sa ating solar charge controller na dalawa. So, mali na guys, di ba? Kasi pag in-off ko yung inverter circuit breaker, naka-off din siya. So, required ako ngayon na i-on siya para lang makontrol niya, no? Makontrol ng LBD, yung dalawang solar charge controller. So, may mali. So, ang game plan natin ngayon is simple lang naman. So, ang problema lang nito is dapat yung input power nito is kukunin ko sa iba. Hindi dito sa circuit breaker ng inverter, no? Para kahit patayin ko yung inverter, no, ang plano natin ganito, no? Kahit patayin ko tong inverter na to, kailangan hindi maapektuhan yung power dito sa LBD module na to. So, ang target natin is naka-off tong inverter, pero may supply power pa rin tong LBD na to. So, madali lang siya guys, no? Ang gagawin lang natin is ililipat lang natin naman yung input power niya doon sa kabilang circuit breaker, which is itong DC load, no. Yung DC load, ito mainly, no, mainly yung ano niya, yung terminal block niya. So nandito yung mga natin DC load natin, no. So meron tayong DC load sa ground floor, meron tayong DC load sa second floor. Nandito siya lahat nakalagay, no. Kaya medyo malaki-laki rin yan, nilagyan natin ng DC relay yan. No. So, ang plano natin is ita-transfer natin sa DC load circuit breaker yung input power nito. In which ito naman is lagi lang naka-on kasi marami tayong DC load, no? So, hindi ko ino-off tong circuit breaker na to. So,
Ang masasabi ko dyan is mas ideal na dapat doon yung ating LBD module. Dito siya nakakabit. So, balita ko kayo guys, no? Ito na yung nangyari guys, no? So, tinanggal natin na yung mga cover ng ating terminal block, no? Tapos, meron tayo dito sa terminal block na to, meron tayong DC load na papunta sa ground floor, no? Na pinadaan ko muna ng timer, which is ito yung timer niya, bago bumaba sa ground floor. Ang reason kaya ako nag-timer dati, kasi hindi pa enough yung ating battery pack para mag-supply ng DC load sa baba, no? So, tina-timer ko siya na tuwing daytime lang mo siya magsusupply ng DC load. Pero ngayon kasi, kahit nighttime, masusupply natin ng DC load yung ating ground floor, kaya tinanggal ko na yung timer na to sa kanya. So, ang ginawa natin, nakita nyo to, no? Ito siya dapat yung connection niya. So, galing terminal block, dumamo na ng timer bago pumunta dito sa terminal block. Papunta naman to sa ground floor. No? So, ngayon, pinutol natin, ang ginawa natin, dinirect natin yung ating power input dito sa terminal block na to. So, itong timer na to, reason din kaya natin tinanggal kasi gagamitin natin itong timer na to para naman dito sa ating LBD module na to, no? Kasi itong LBD module na to, kailangan din natin ng timer. Kasi dati before nga is nandito siya sa terminal block na to, which is ito yung sa inverter, di ba? Ito, naka-timer din to, which is ito naman siya, inverter timer to. Which is, ang ginagawa rin natin yan, meron lang din siyang time during daytime na ino-open natin siya. So, dati sumasabay siya, no? Kaya, purpose din natin, kaya nasa inverter siya dati, sumasabay siya sa pag-on. No? Pero ngayon, dahil nga hindi masyadong ginagamit yung inverter, so, kung hindi ito nag-on, at doon pa rin siya doon sa terminal block ng inverter, no? So, hindi rin siya mag-on. So, ang gagawin natin ngayon, yung timer ng tinanggal natin, ililipat natin dito sa ating LBD module. So, same lang magiging on and off nitong dalawang timer, no? Ang kakaibahan lang, no, magkaiba sila ng pinagkunan na power. So, yung isa galing doon sa inverter na circuit breaker, yung isa naman is galing dito sa DC load na circuit breaker. Ito, no, napansin nyo na rin na tinanggal na natin yung input wire dito. So, ang mangyayari dyan, pag duduksungin to, ito, galing sa timer, didiretso dito sa input ng ating LBD module. Tapos, ito yung dati niya, no, which is papunta dito sa terminal block na to. Tatanggalin ko na lang to. No, hindi na natin siya kailangan kasi iba na yung connection niya. Moments later. Yan. Okay. So, nalagyan na natin ng input power yung ating LBD module, which is galing dito sa ating timer sa kanan, no. More moments later. Ito na. So, nakabit na natin yung cover ng ating mga terminal block, and then tinalian ko na rin siya ng mga cable tie, no, para medyo maayos pa rin siyang tignan. And ito na, moment of truth, check na natin kung umokay na yung setup natin. So, ang in-expect natin is pag in-on ko yung inverter circuit breaker, hindi nasasama yung LBD module sa kanya, no, kasi nilipat na natin siya ng power source, no. So, yung inverter circuit breaker dito is ang i-on niya lang load is related dun sa mga DC load natin na kailangan dito sa ating 24 volts 1 kilowatt inverter. So, let's see ito. So, i-on na natin yung inverter circuit breaker. Okay. So, unang-una nag-on yung LBD niya, and then yung relay ng ating inverter nag-on, pati yung ating temperature sensor, ano? Plus ito. Dito ko rin siya nilagay. Ito, may load, may ano to guys, no? May power to. So, naglagay tayo ng isang extra USB port sa kanya. Kasama dun sa pag-on ng ating inverter circuit breaker. No? So, ngayon is time to open naman yung DC circuit breaker. So, in-expect natin, kasabay ng pag-on itong DC load circuit breaker is mag-on din yung ating LBD module, itong USB port sa baba, which is nakasama din dito sa DC load terminal block.
no, which is nandito yung ground floor na DC load and second floor DC load dito rin nakakonect. So on natin ngayon, let's see. Ayun guys, so nag-on yung LBD module, so nandito na siya, lumipat na siya ng power source, and then ayun, may power na rin yung USB port dito, and meron na ring sinusupply na power yan sa ground floor at sa second floor na DC loads, no? So try naman natin na try naman din natin na patayin yung inverter circuit breaker, no? Tingnan natin kung matitira pa rin to. Syempre yun ang expect natin kasi power source niya ito nandito na sa DC load, no? Ayan. So yun guys, no, dahil ito ang kailangan natin, gusto natin mangyari pala, no, na dahil hindi natin ginagamit yung inverter talaga, is mas maganda munang naka-off yung ating inverter circuit breaker. So hindi siya apektado ngayon, no? No, naka-minus tayo dito kasi napatay na natin or na-off na natin yung ating temperature controller. Plus, yan, no? Kasi nagkukonsumo rin yan. Kahit mababa lang yung load na ma-consume niya, guys, still, no, added load pa rin siya dun sa ating setup. So, yan, ngayon, naka-off na siya, pati yung relay, pati yung timer. So, matira lang yung ating LVD module plus DC loads. So, ganyan na muna yung mangyayari sa ating setup habang hindi natin ginagamit yung ating 1 kilowatt 24 volts inverter. Jackson.